Hello, kumusta kayong lahat? Kumusta ang lahat? Sana okay kayong lahat. Sana nasa mabuting kalagayan ang lahat. San sulok ng mundo man kayo naroroon, lalong-lalo na sa aking mga kababayan na mga OFW. Sana okay kayong lahat. At kung bago ka pa lang dito sa aking channel, huwag kalimutan i-subscribe yung YouTube channel natin, Ili TV. At pindutin ang notification bell para updated kayo sa aking mga i-upload na mga bagong video. So, medyo ilang siguro mga 2 weeks na, no? Na hindi tayo nakapag-upload dahil nga Ramadan dito, tapos Eid, tapos busy ang life, tapos gira pa. Pero malayo naman tayo sa gira. So, ano bang mga pag-usapan natin? Ang daming nangyayari sa ating mundo. Hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi pati dito sa ibang bansa. Ang daming mga nangyayari, no? Na nakaapekto din sa ating bansang Pilipinas, no? Ito ngang kaguluhan dito sa Middle East. Itong gira, no? Kasi bakit tayo naapektuhan? Dahil nga walang gas, no? Sarado yung Strait of Hormuz. Walang makadaan na mga barko yung magdadala ng mga gasolina or mga oil or mga gas para sa iba't ibang bansa. Hindi lang Pilipinas, no, ang nakaano ng krisis, pero yung Pilipinas talaga ang grabe yung krisis na pinagdaanan sa ngayon. Dahil nga ang problema yung ating Pangulo Bongbong Marcos ay tuta ng mga oligarko. Yan. 'Di ba? Hamakin mo pag umpisa pa lang ng giyera, nagtaas agad sila ng presyo ng gasolina. Na kung tingnan ninyo, yung gasolina na yun ay nakuha pa nila yan sa mura ang presyo, pero bininta na nila sa mahal. Sobra kalahati ang dinagdag nila na presyo. Yung hindi pa nag-gira, magkano yung presyo ng gasolina dyan? Nasa 50 plus, 60, 70. Ngayon nasa sobra 100 na. Tinaas nila ang kalahati. Ganon ang mga oligarko. At hindi makontrol ng presidente yun. Pero sa panahon ni Digong, kung malala ninyo yung nagtaas-taas ng presyong bigas, pinatawag niya yun, yung mga negosyante ng bigas. Pag hindi ninyo ibaba yung presyo ng bigas, pasarado ko yung mga ano nyo. Diba? Dapat kasi yung leader, yung presidente ay matapang. Hindi takot sa mga oligarkong negosyante. Diba? Pero wala na tayong magawa kasi nga nandyan na yan eh. Diba? So, pero mga Pilipino talaga, mga taong bayan, yun talagang maghirap. Sila hindi naman yan maghirap, mayayaman man yan sila, maraming pera yan eh. Maraming pera sa maleta. Hindi naman galing sa atin yan. Galing doon sa mga 18 Marines na merong mga maleta at meron naman tayong nakikitang mga ebidensya, no? Meron namang bagong post nga yung abogado. 15 na naman yung kamaleta. Ngayon, umutang na naman ng bago si BBM para sa agriculture.
Pero sa totoo lang mga kababayan, ang mga magsasaka natin ngayon o mga farmers, sila ang naghihirap. Bakit kamo? Kasi pinagdaanan ko yung farming eh. Nagpa-farm din kami ng rice before. Yung hindi pa natamaan ng bagyo, yung lugar namin. Pero nung natamaan kami ng ilang bagyo yung dumaan, hindi na mataniman ng rice yung aming palayan. Nagiging kabatuhan. Kaya ngayon, ang tinatanim doon, mais. Pero ganun pa rin kasi nga daanan ng baha yun, hindi pa rin pag magbaha, kahit anong tanim mo doon, maaanod talaga yun. Sayang lang yung gastos mo doon. Panahon sa magtrabaho ka pa lang ng palayan, mahal ang presyo ng palay. Pero pag harvest time na, bagsak ang presyo ng palay. Ganon ang style nila eh. Kawawa yung mga nagpa-farming. Nalulubog sa utang. Lalo na pag ang kapital ay inutang, tapos ang inaasahan na ibabayad yung pag-harvest. Tapos ang mga utang, hindi pwede mag-utang dyan sa Pilipinas na walang tubo. 5-6 ang dyan sa Pilipinas. Pag mag-utang ka, 5-6 yung nila. Ang laki ng tubo ng pera. Ang uso namin sa panahon ko, yung nag-farming ako, rice farming. Ang 1,000 ang tubo, 1 sakong palay. Ganon. Paano kung nakautang ka ng 10,000? Ang tubo mo doon, 10 sako. Paano kung failure ka? Wala kang maibigay na tubo. Hindi mo pa mababayaran yung 10,000, hindi ka pa makabigay ng tubo. Lubog ka talaga sa utang. Tapos bagsak presyo pa yung palay mo. Pero yung wala pang harvest, ang mahal ng palay. Pero pag mag-harvest na, bagsak presyo na. Bakit ganon? Bakit ganon ang mga negosyante? Abono mahal. Yung mga pang-spray mahal. Lahat mahal. Tapos ang harvest mo, mura ang kuha ng mga bumibili ng palay. Ang laki ng nila dyan. Kawawa talaga mga farmers. Tapos ngayon yung inutang ni BBM para sa agriculture yun. Mapunta ba talaga sa mga farmers yun? Yung ilang bilyon yung inutang? At ito pa, pag-usapan natin, yung legacy. Yung legacy na iiwan ni BBM sa mga Pilipino. Nag-worried si BBM na yung kanyang legacy ay hindi ipagpatuloy ng susunod na presidente. Ang tanong ko, ano yung legacy niya na iiwan sa Pilipinas bilang Pangulo? Meron? Kung kayo ang tatanungin ko, ano yun? Asan na yung sinasabi nila nung kampanya, build, 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 better, more? Merong build, 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 better, more? Wala. 20 per kilo ng bigas. Meron? Wala. Noong eleksyon, bininta pa yung mga anong panahon ng bagyo, yung tulong doon sa nasalanta sa Cebu, bininta pa yung bigas na anong klaseng bigas yun.
Hindi naman talaga kaya, sabi ni Vice President Sara, hindi kaya ibigay sa mga Pilipino ang 20 per kilo ng bigas. 'Di ba? Bago ka sana mag salita, promise mo yan eh. Sisingilin ka talaga ng mga tao pag naupo ka na. Kaya wag nang mag-promise nang hindi naman talaga pwedeng mangyari. 'Di ba? Ano pang ibang iiwan niyang legasiya? Asan na yung 1 million pabahay every year? Meron? Wala. Sabihin nyo kung meron. Asan? Oh. Kasi yung build better more, giano nila yan doon sa build ni Duterte. Kasi nung panahon ni Duterte, kahit pandemic, merong build airport, mga bridges, yung merong bridges dyan na kahaba-haba, nagawa yun. Meron pa yung sa Cebu na tulay, mga kalsada, yung widening. Magpunta kayo Mindanao, papunta kayo ng Davao, grabe guys, ang lalapad na ng kalsada, no? Pag pag 4 lanes na, 5 lanes na, ganon nakakalapad yung mga kalsada, mga airport, mga seaport, pabahay. Ang daming nagawa ni Digong sa panahon niya, pandemic pa. Kahit nakautang si Digong sa panahon niya, mayroong rason bakit siya mangutang. Dahil pandemic, almost 3 years ang pandemic. Nag-umpisa ang pandemic 2019. Natapos ang pandemic, pag-upo ni BBM, meron pang pandemic 2022. Meron pang social distancing nung panahon ng kampanya. Buti nga walang nahawaan masyado. Merong nangahawaan pero hindi naman masyado. Kasi nga, paano na yung virus? Meron ng mga vaccine yung mga tao. Ang tagal natapos yung pandemic na yun. Kung si BBM ang presidente nung panahon ng pandemic, ang daming namatay na mga Pilipino dyan sa Pilipinas. Diba? Sinong tumulong nung pandemic, nagbigay ng mga vaccine? China. Nagtulong bang Amerika? Nagtulong siguro, late na. Ngayon, panahon ng pagtaas ng gasolina, saan kayo hihingi ng tulong? Diba? Nagmakaawa din kayo sa China. Diba? Magpakapal ng mukha. Inaway-away nyo ang China, ngayon magmakaawa kayo sa China para bigyan kayo ng gas. Ang Russia naghatid na. No? Naghatid na yung Russia. Pero ang pangalan ng kanilang barko, Sara Sky. Diba? Parang nang asar pa itong Russia. Yan mga kababayan. Ano pang ibang mga legacy na iiwan ni BBM? Yung Maharlika Funds, meron ba yun? Napakinabangan ba ng mga Pilipino yun? Wala. Walang balita. Tahimik. Ano pa? Flood control.
Yung flood control, 5,500 flood control. Na legacy niya. Pinagyabang niya sa SUNA. Meron? Hanggang ngayon, wala pang nakulong. Sabi niya, makulong na nung Pasko. 2026 na, wala mang nakulong sa flood control. Pinakulong nila yung walang kasalanan, hindi lang natin alam. Kung may kasalanan ba talaga si Bong Revilla dyan sa flood control. Yung pinakulong nila eh. Ano pa? Yung mga legacy niya. Yung ayaw niya magpa-drug test. Ayaw magpa-hair follicle drug test. Yung ba yung kanyang legacy ni Iwan? Na hindi ipagpatuloy ng susunod na Pangulo? Yung mali-maletang pera na di umano ginadeliver ng mga 18 Marines or more pa sa 18 Marines kasi mayroon pang iba mga kasamahan yan sila eh. Ano ang iiwan niyang legacy? Yung pagbenta niya ng gold na hindi alam kung saan napunta yung pera. Yung magbenta siya ng mga ari-arian na naman ng Pilipinas. Yung utang. Sobra 18 trillion na yung utang ng Pilipinas. Madagdagan pa yan. Meron ba siyang 2 years? At meron tayong darating na mga bagyo. Start sa July, bagyo, hanggang December. Yun ang mga legacy ni BBM na iiwan niya sa mga Pilipino na baka hindi daw pagpatuloy ng susunod na Pangulo. Talagang hindi yan ipagpatuloy. Dahil hindi man naman yan legacy eh. Walang kwenta yan. Ano ipagpatuloy mo dyan? Yung mga flood control ninyo na hindi tinatapos, umpisahan hindi natatapos, nasisira na lang. Mismo doon sa Ilocos, mayroong mga flood control na hindi natatapos dahil kulang di umano ng budget. Pero yung malita-malitang pera, asan kaya napunta yun? Panghanda para sa eleksyon? Or panghanda, pangbayad ng mga pipirma? Kasi may chismis eh. Meron kong nabasa na sa July, meron silang gagawin na para si BBM mananatili sa kanyang pwesto. Yun na yung sabi ni Digong. Na hindi na yan bababa sa kanyang pwesto. Di umano. Katulad ng ginawa nila yung PI. Yung PI, yung putang ina mo. Yung People's Initiative. Yun. Diba? Hindi lang natin alam ano yung kulikutin nila sa konstitusyon para mananatili siya sa kanyang pwesto. Pero mga kababayan, wag na tayong papayag diyan. Bagsak na nga ang Pilipinas. Nasa 60 plus na yung dollar. Bagsak na bagsak ang piso. Kahit wala pang gira, bagsak na talagang ekonomiya ng Pilipinas. Walang investor. At ngayon, dahil may gira, walang makukuha na mga gas galing sa ibang bansa. 400 plus na mga gasoline station. Nagsarado na. Mga negosyante. Mahirap mag-recover ang Pilipinas kung ang susunod na leader ay lutang, lutang pa sa tanang lutang, walang mangyari.
lalong lulubog ang Pilipinas. Yan ang tandaan ninyo. Ito pang pag-usapan natin itong Duterte na tandem. Alam nyo, hindi naman yan galing sa mismo sa magkakapatid. Yung Duterte kasi, Sara Baste, ay galing yan kay Atty. Torion. Kumbaga, sarili niya yon, sarili niyang opinion. Bakit gusto niya Sara Baste? Meron siyang explanation doon. Marami nang nag-react na mga dilawan. Oh. At speaking of dilawan, alam ba ninyo si Digong na original dilawan yan? Pati yung PDP Laban, dilawan yan. Yan talaga ang original na mga dilawan. Kasi yan si Digong, appoint yan ni Cory Aquino bilang Vice Mayor. Noong pag-upo ni Cory pagka-presidente. Then tumakbo si Digong pagka-mayor nung eleksyon na nanalo hanggang naging presidente. Walang talo-talo yan si Digong sa eleksyon. Kung meron man magaling na politiko sa strategy, sa politics, wala nang iba si Digong na yun. Tawag ka sa kanya is game changer. Game changer. Yun. Dahil magaling talaga siya sa mga strategy pagdating sa politics. Yung Sara Baste, kay Atty. Torion yan. Siya ang nag-ano dyan. Marami ng mga nag-react na mga dilawan, mga loyalista. Meron pa akong nakitang vlog, yung vlog ng Kain Suka na vlogger. Mga ambisyoso ko, no? Paano naging ambisyoso? Supporter lang naman ang nagsabi nun. At hindi naman sila ganon. Hindi sila ganon. Meron ng napusuan si Vice President Sara Duterte na magiging vice niya. Kung hindi man tatakbo yun, kukuha talaga sila dyan sa PDP Laban. Nandyan si Ruben Padilla, si Bongo, pero hindi talaga si Baste. Kasi ayaw nila iiwan yung Davao. Si Sara nga, gusto nga niya mag-mayor Magbalik mag-mayor ang Davao. Pero dahil nga dito sa nangyari sa bansa at nangyari sa tatay niya, at isama na natin si Pastor Kibuloy na parang kapatid na yan ni Tatay Digong, mapilitan talaga si Inday na tatakbong presidente. Kung maalala ninyo yung interview sa kanya noong 2023 ba yun o 2024? 2024. May interview sa kanya Sabi niya, hindi ako tatakbo. Si Baste ang tatakbo. Or si Pulong. Yun ang sabi niya. Ako, magbalik lang ako pagka-mayor. Yun talaga ang gusto ng nanay ni Inday Sara. Babalik si Inday pagka-mayor ng Davao. Pero dahil nga sa mga nangyayari ngayon, na hindi kaaya-aya sa bansa, makonsensya si Inday dyan. At naano na yan si Inday kasi nga nabudol siya ni BBM kasi ang gusto sana talaga ni Tatay Digong, presidente ang takbuhan niya at kung nagpresidente talaga si Inday, hindi talaga mangyayari yung mga nangyayari ngayon. Sa totoo lang, hindi yan si Tatay Digong, hindi yan madala sa dahig. Peaceful sana ang ating bansa kung si Sara Duterte ang naging presidente noong 2022. Hindi lang natin alam, no? Kung si BBM ang na-vice niya,
siya ang presidente, hindi siguro magkaganito. Pero malay mo, i-impeach din siya. Speaking of impeachment, meron ako nakita sa Facebook na hindi na daw yun anuhin ng korte, yung nag-file sila ni Attorney Torion sa korte, sa Supreme Court, no, yung ipawalang bisa yung impeachment dahil nga meron na naman nilabag ang mga kongresista patungkol dyan, no. Antayin natin ang resulta dyan sa mga nila, kung ano ang resulta dyan. Ito kasing mga magaling na mga kongresista dyan at congresswoman, ang lilinis nila, no? Bakit hindi na nila yan tapusin? Tapos naman yung nila, ang sabi nila, merong nakikita silang kumbaga kasalanan, mali, di umano ni Vice President Sara Duterte. Di tapusin nyo na, magbutuhan na kayo at para maipasa na yan doon sa Senado para tapos. Bakit pa kayo gagawa? At bakit pa kayo magsupwina na pati mga law firm ipangsupwina nyo? Para saan? Para ano? Magbutuhan na kayo. At para diretso na yan sa para mahatulan na kung para tapos ng usapan. Diba? May supwina pa kayong nalalaman. May pre-trial pa kayong nalalaman. Hindi naman ninyo trabaho yan. Trabaho ng Senado yan. Bakit nyo aagawin yung hindi niyo trabaho? Ang daming dapat ninyong gagawin sa bansang Pilipinas dahil nasa krisis tayo. Pero wala kayong ibang inatupag. Hindi naman si Vice President Sara Duterte ang problema sa krisis Kahit nga konti lang yung kanyang budget, pero siya pa yung aktibo sa pagtulong ng mga tao. Si BBM hindi niya na tupad yung promise niyang 20 ang kilo ng bigas. Buti pa si Sara na walang confidential fund niya ngayon. Matagal na yan start nung siya dyan sa confidential fund. Hindi na siya ng confidential fund. Yung budget na lang niya na karampot, yun na lang ang itinutulong niya. At siya ngayon ang nagbibigay ng bigas. Yung kaban ng bigas, nagbibigay siya ng bigas, mga dilata sa mga tao. Yun. Yun guys, yung Sara Baste, wala yan. Hindi naman sila ganun. Mayroon pa akong nakita, yung post yung sinasabi ng congressman na sino yun? Si Tonyo ba yun? Si Tinyo? Ay, nyo na, na mag-senador. Si Pulong, si Umar, mga Duterte. Kaya daw sa dynasty. Sa isip ko naman, bakit Duterte lang? Ang dami dyan. Dyan sa Congress. Yung mga sakop ni Tulfo. Di ba yung mag-inang Tulfo, congressman at congresswoman din yun? Tulfo yun Sa Senado, 2 Tulfo dyan. Kung nanalo pa si Bin Tulfo, 3 na silang Tulfo dyan sa Senado. Tapos meron pa doon sa Congress. Si Marcos, di ba naggawa ng batas yung anak na si Sandro diyan sa Congress para sa dynasty? Ano ang sabi ni Eresi? Pangbundat daw yun sa dynasty. Yung ginawa ni Sandro. Bakit yung mga Marcos, hindi ba sila dynasty? Sa Ilocos,
Sino ang mga politiko doon? Halos puro mga Marcos. Diyan sa Congress, sino ang ano diyan? Nandiyan si Sandro. Nandiyan si Martin Romualdez na ano na yan ni Sandro. Tiyo yata niya yan si Martin. Oh, asawa ni Martin. Anak ni Martin yata, meron ding congressman eh. Mayroon din dyan sa Congress, hindi lang ako sure. Yun sa Tingog. Yung party list nila Tingog. Kay Martin man yan lahat. Mga sakop niya yan lahat. Asawa niya, nandyan pinaupo. Oh, hindi ba dynasty yun? Magpuna kayo sa mga Duterte ng dynasty. Punahin din ninyo yung mga nasa Congress na mga pamilya-pamilya lang din. Oh, puro lang kayo Duterte. Ang dami namang tumakbo din sa Davao. Hindi lang nanalo. Kasi hindi naman sila binoto. Duterte pa rin ang binoto nila. Anong magagawa natin? Yon ang gusto ng tao. Kaya ngayon sa 2028 gusto talaga nila tanggalin si Sara. Gusto nila tanggalin. Para sila na lang mga mahihina, ang mga mahihinang nila lang ang maglaban-laban. Yung mga puro mga lutang, sila na lang ang maglaban-laban. Walang mangyayari sa Pilipinas pag yan ang magiging leader yung mga yan. Yung dilawan na walang panindigan, na nagiging pink. Nagiging pink. Alam niyo, sabi nila noon si Noynoy Aquino, Abnoy. Yun ang tawag kay Noynoy Aquino noon Abnoy. Pero alam niyo kung i-compare niyo si Noynoy at saka si BBM, mas mahina si BBM. Tama talaga si Digong Weak leader si BBM, weak. At yung magsasalita siya, pareho talaga sila ni ni Lenny. Pareho sila. 'Di ba? Yung istorya nila na iba yung umpisa ng istorya, iba ang dinugtong. Hindi mo parang nagsasalita na wala sa isip. Ganyan siguro pag walang nasanay kasi sila ng yung merong tinitingnan, yung may binabasa. Yung minsan yung ambos interview, wala kang diyan, wala kang babasahin. Kaya siguro ganun. So wag yung Sara Baste, wag kayong diyan. Wala yan. Hindi si Sara papayag ng ganun. Ang gusto kasi ni Attorney Torion, si Rodante Marcolita mananatili sa Senado. Kasi nga sila yung diyan, nagbabanggaan din sila diyan sa Senado. Tapos Robin Padilla, Cayetano, gusto nila mananatili yon sa Senate. Kaya gusto nila si Baste ang magiging vice. Hindi lang natin alam. Ako, pag mangyari yon, buboto naman talaga ako. Ibuboto ko din talaga. Pero sa aking pag-analyze, ayaw ni Vice President Sara Duterte yan. Yung magkapatid sila magiging presidente at vice presidente, hindi. Ayaw nila yan. Ayaw nga ni Baste mag-senador Ang taas ng ratings nila ni Pulong sa Senate. Pero ayaw man ni Baste mag-senador. Gusto nga niyan, dyan lang siya sa Davao. Kontento na siya dyan. Hindi naman masama na magbigay si Attorney Torion ng kanyang kanyang pag-analyze na pwede. Kahit noon si Attorney Salpanelo, sinabi din niya na 2028 Duterte.
Kung hindi lang nadala si Tatay Digong sa dahig, Sara Digong ang gusto ni Sal Panelo. Pero ayaw nila nung ganyan. Ayaw nila yan, yung mga ganon. Sigurado ako, Mindanao, Luzon. Ang tatakbo sa Mindanao, Sara, kukuha sila ng vice ni Sara sa Luzon. Oh. Tama yung pag-analyze ni Malutikia na ang maganda talagang itandim kay Sara si Rubin Padilla or Rodante Marcoleta. Pero kung ayaw ni Rodante Marcoleta, dito tayo talaga kay Rubin Padilla. No? Pero kung gusto talaga ni Sara ng abogado, nandyan si Ruin Aguanson na isang dilawan. Pwede. So, yun ang abangan natin. Yun ang abangan natin. So, sobrang excited ang eleksyon. No? At kahit ma-impeach si Inday Sara, lalong manalo ang oposisyon sa 2028. Kasi kahit sinong kandidato pagkapangulo, itaas ni Inday Sara, mananalo yan. Kasi magagalit talaga ang mga supporters. Oh. Magagalit. Diba? So, hanggang dito na lang guys. Ang ating mga chismis ngayong araw na ito. At abang-abang tayo. Wala pang mga ano ngayon kasi nga Holy Week. So, next week pa yung mga bardagulan ng mga vloggers, mga supporters. Makita mo sa Facebook, TikTok, kahit saan na sa social media, bardagulan yung mga supporters ngalon pa lang. Oh. So, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyo. God bless. Ingat ang lahat.